Bakit nagalit siya at pinagsabihan mo na iusod lang ang sasakyan? Opo sir, tapos sabi ko sir, kung pwede po, iusog yung sasakyan kasi po papasok po ako. Tapos sabi niya sa akin, ikaw namumuro ka na sa akin. Pag uwi ko, madilim, umaatras ako dun sa may harapan nila. Okay. Nakikita naman niya ako umaatras, iniharang niya po yung motor niya at binusinahan niya ako ng todo. Imbis na humingi ka ng pasensya, tapos na yung problema, ang dami mo pang sinasabi. Yun lang naman po ang nangyari. Pumunta ka sa bahay mo, tama? Paglabas mo sa bahay mo, may dala kang nice sling bag, tama? Yes po, po. Bumunot ka ng baril, tama? Yes po. Bakit kay tapang-tapang mo sa harapan ng bahay na hindi sa iyo? Pumunta ka, nag-effort ka para kunin yung baril na yan. Anong ibig sabihin yan? Ididikdik ko sa kokote mo. Pag ako pumunta rin at makita kong baril mo, kukunin ko, palo ko sa ulo mo yan. Hindi ako nagbibiro. Wala kang karapatan magbaril. Hindi ka pwede magbaril. Hindi ka dapat pwedeng bigyan ng lisensya o LTAC. Edward Ignacio Olivares, isurrender mo. Isurrender mo yan. Isurrender mo. Isurrender mo. Narinig mo ako? I want somebody to go doon sa Imos, doon kung sino yung nanutok, kumpiskahin ng baril, kasama yung Imos Chief of Police, surrendered firearms or else pukpok ko sa ulo niya. I want his firearms surrendered in the presence of the police kasi unlicensed yun, gun ban ngayon, okay? Call the Chief of Police. This is gonna surrender the gun which showed sa TV. Voluntary to, and at the same time, coordinate with the barangay. Pick it up today. Ayaw, tutukan mo. Sige, bukas. Early morning. Alright? Give me something. Alright? I-document natin and everything. I want a full episode on this. Ngayon sir, kinakausap po kami ni Major Chavez po. Ini-interview po yung complainant kung ano po yung gusto nilang mangyari po. Siguro, if for the Major's parang FYI para sa kanya, we have the videos, as a matter of fact, and there's a complainant. But then again, gun ban tayo, period. So everybody follows. The problem with the respondent abuser, nakita sa CCTV na tinutukan niya ng 45. And he basically said it's a TV that it's a 45. No registration, no permit to carry. It's shown in the video, pumunta siya doon sa harapan ng bahay ng complainant, making a scene, and pulled out a gun from the sling bag. So that's enough to basically look. Kasi una, the firearms and explosive na kampo namin. Wala siya sa listahan, but he's got a gun. Kasi kung meron siyang LTAP, talagang marirevoke yan. In this case, wala siyang LTAP. It's a loose firearms. It's shown he confessed. The person must be invited for questioning. So now, that's enough. Siguro nabigyan ng mission order. After investigation dito, formally to be filed the complaint sa police station. The police can act accordingly, go straight diretso na sa bahay ng suspect to be invited. In the presence of the barangay, dapat pagpunta roon because that's enough. My probable cause na talaga imbitahin siya. Because he confessed, he must surrender the gun. Inamin niya sa kanya yun. That's enough. So para sa akin, everything else, ministerial na yan ang gagawin nila. But we want to make sure that this person na umabuso na may patas tayo, gun ban, must be punished. I don't know kung ano isang pangkaso ng mga police natin. That gun must be confiscated. The person who I talked to even acknowledged na andun sa kanyang baril, is ready to turn it over sa mga police. End of story. Naghingi po ng assistance about sa, yun nga po, may sumbong na tinutukan di umano daw po siya ng baril doon sa kanilang bahay. Nawagan po agad yung nakakasakop na PCP at pinarespondihan kasama po siya para masamahan niya kung saan. Pagdating nila doon, nakasarado na po yung sinasabi niyang talyer na pinagtatrabahuhan ng kanyang ikinocomplain na si Edward. At wala na po, hindi na po nakita doon si Edward nung panahon na yan. Ang kinabukasan, muli po, inutusan po ng ating COP ni Colonel Jack Angog
yung ating pong kapulisan ng Entel para po i-monitor itong si Edward kung nandoon pero hindi pa rin po nakita. Nito pong nagdaan, may nabalita po, umere po sa bitag po. After po nung malaman po ni COP ng aming hepe, si Lieutenant Colonel Jack Angog, yung pagka-ere, siya po mismo umaksyon, pinuntahan po, binalikan po niya uli yung talyer. Yun naman po, nakausap nila doon ito si Edward. At napakwento nga po ni Edward, nalaman po ni Hepe, kung ano po yung talagang mga pinagmula nung naging pangyayari noong September 11. Hindi naman po talaga itinanggi ni Edward na ginawa niya. Pero ang inano lang po niya ay ang kanyang ginamit na baril ay toy gun. Sinurrender niya kay COP yung baril. Umaamin naman po siya na mali po yung kanya naging hakbang, dala-nalaan daw po talaga ng kanyang bugso ng kanyang damdamin ng mga oras na yon, na hindi kahit pa po anong klaseng baril yan, kahit pa po yung tunay na baril o hindi man tunay na baril, pagka ginamit po ng pananakot, pwede po siyang magsampa ng kaso na grave threat laban kay Edward. Sa parte naman po ng tungkol dito sa toy gun, kakasuhan po natin siya lalo na po ngayon Omnibus Election Code dahil kasama po yung toy gun sa nasasakop lalo na sa panahon ng election. Pwede po ba natin makita yung toy gun po na ano? Ito po, actually, ito po yung toy gun na sinasabi ni Edward na ipinanutok niya kay Earl Jan. At ito din po yung toy gun na isinurrender ni Edward kay COP noong October 4. Pellet gun. Replika po siya ng caliber 45 1911 model. Ito po yung laruan ng kanyang mga anak. At kalimitan po, pinamamaril nila doon ng mga pusang gala. Para na nag-ahaluat ng mga pagkain doon sa kanilang bahay.